ninyo na hindi ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang tulay na yon? Mga sino na inaaway niya ang nagbigay ng pondo? Ano ba yan? Yan ang hirap kasi kapag nakikipag-away ka na walang dahilan. O ano ngayon, di napahiya siya. Yung pag-angkin lang niya sa isang proyekto ng pinondohan ng inaaway niyang bansa, nakakahiya yun. Pero siyempre, dahil sa ay bangag, wika nga ng kanyang kapatid, hindi na niya nakikita kung bakit nakakahiya yun na inaangkin niya ang proyekto na Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Alam niyo naman itong mga pinklawan, basta masiraan lang si Vice President Sara Duterte, kahit yung dati na nilang sinukang si Marcos, yung dati nilang binabanatan na si Marcos, sisipsipin nila. Diba? Sisipsipan nila yung mga yun. Dahil sa kanila, hindi pwedeng manalo si Duterte. Hindi pwedeng maging successful si Duterte sa pananaw ng tao. So they would rather eat their own suka, their own vomit para lang masira si Vice President Sara Duterte. May hirit siya dito kay Attorney Rowena Guanzon. Ang sabi baga niya, bumaba na naman ang self-esteem ko. Wala kasi akong Rolex saka Gucci Gucci ba ka mo? Gucci ba ka mo? Gucci ba ka mo? Gusto mo bigyan kita? Nagpapadinig ka pa dyan Kunwari ka pa Wag nga tayo. Tayo lang naglolokohan pa. Hindi, kayo lang pala naglolokohan. Alam mo yung hirit niya kay Atty. Rowena Guanzon. Nakapwa niya pinklawan naman Alam mo, si Atty. Rowena Guanzon, ano yan sumuporta yan kay Leni Robredo. Alam niyo naman yan. And tayong mga Duterte supporter, magkaiba man tayo ng kinakampihan nung nakaraang eleksyon. Okay lang sa atin as long as you are saying the right thing on the government ngayon. Okay lang yun. May mga pagkakataon talaga na nagkakaiba-iba tayo ng solusyon sa problema. Kanya-kanya yan. Pero, wag naman yung problema ay hindi na natin nakikita. Di ba? Halimbawa lang, may sakit yung tao. Halimbawa, merong asthma yung tao. Importante, ina-acknowledge mo na, yung tao may asthma. Yung tao may hika. Tapos, ikaw, may sarili kang kaalaman tungkol sa gamot doon. Ikaw gusto mo yung Western medicine. Ito namang isa, gusto niya Eastern medicine. Diba? Yung isa naman gusto butiki ang medicine. Walang problema doon kung nagkakaiba-iba. As long as you know the problem. Diba? You acknowledge the problem. Ang problema sa mga kakampwet ngayon, katulad nito ni Llamas, okay lang yung problema sa kanila, okay lang na may asthma yung tao, basta wag lang mag-take nung herbal halimbawa. Diba? O yung Western medicine. Okay lang sa kanila yun. As long as, alam mo yun, hindi bumili doon sa isang drugstore na yun. Sasabihin nila, hindi, walang asthma yan, walang hika yan. Yun ang problema natin. Ngayon, ang ginagawa nito mga kakampwet, okay lang sa kanila si Marcos, okay lang ang mga pagnanakaw sa bansa. Kunwari pa sila, meron silang meron silang sinasabing ikulong na yan. Pero in reality, ayaw nila na mawala yung mastermind ng korupsyon.
Bakit? Si BP Sara ang papalit eh. Ganon sila kawalang yan. They would just allow the problem na manatili basta wag lang si BP Sara Duterte. Kaya nga, kumakain sila ng sarili nilang suka. Ganon ang mga kakampwet. Ang sabi ba naman niya, bumaba na naman ang self-esteem ko, wala kasi akong Rolex sa Gucci eh. Ano ba kamo? Wala kang Rolex at Gucci? Ano yun? Wala kang Rolex at Gucci? Gusto mo bigyan kita? Huwag mo nga akong tinatarantado. Huwag mo nga niloloko taong bayan. Naging sekretary ka ng isa sa pinaka... Ewan. Isa ka sekretary nun na na alam mo namang propagandista ka. Tigilan mo nga ako na wala kang ganyan. Lokohin mo yung mga kapwa mo, kakampwit na tatanga-tanga. Huwag kami. Yun ang hirit niya kay Guanzon dahil doon sa pagwawala ni Guanzon doon sa di umano sa mall. Diba? Alam mo mga kababayan, hindi naman pagwawala yun eh. Hindi naman yun pagwawala na walang saysay. Alam mo kung bakit? Ang sabi ng Panginoon, ito seryoso to. In your anger, do not sin. Wala pong sinabi ang Lord na do not be angry. Malinaw ko yun sa Biblia. In your anger, do not sin. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na galit na hindi ho nagkakasala. Sa tawag nga nung iba dyan yung holy anger. Holy anger. Yan. Bakit to? Kasi nga ho naalala ninyo, kahit to ang ating Panginoon, Jesus, nagalit siya. Nagwala siya sa temple. Tinaob niya yung mga table. Kung papanoorin nyo yung The Chosen, grabe. Kasi minsan, di ba, yung mga kwento sa Biblia, hindi natin ma-realize kung gaano yung extent nung drama, nung power at the moment. Pero doon papanoorin mo sa The Chosen, grabe yung pagwawala ng Panginoon doon. Di ba? Grabe ho. Pero kung titingnan mo, bakit kaya? Yung pagwawala ba ng Panginoong Hesus noon time na nasa temple siya dahil nakita niya yung labas ng temple ginawa ng business, ginawa ng marketplace. Yung pagwawala niya bang yun sa tingin niyo hindi planado? Planado po yun. Wala pong ginawa ang Panginoong Hesus sa lupa nang hindi niya pinlano na gagawin niya. So therefore, merong implication yun sa atin. Meron ibig sabihin no, na it's okay to get angry as long as you do not sin. Alam mo, yung pagsisisigaw ni Attorney Rowena Guanzon doon sa mall, para sa akin tama. Perfect. Bakit? Pinagtanggol niya ang karapatan. Lalong-lalo na, di ba, yung alam naman ng lahat na siguro half Chinese or Chinese, I do not know. Pero nung minata pobre siya, at lumaban siya, ay hindi ho masama yun. As a matter of fact, dinala pa nga niya sinampahan niya ng kaso. That's right. Sasabihin niya, ba't niya sinigawan? Normal, dahil sinabihan siya na hindi mo ba kayang bumili ng mask? Hindi mo ba kailangan wag ka na lang pumunta ng mall dahil umubo ka. Alam niyo naman ngayong panahon na ito, hindi katulad to nung unang panahon. Yung mga panahon ninyo. Panahon natin. Na hindi masyado yung sakit. Ngayon, parang medyo normal na yung mauubo ka from time to time kasi dahil sa pollution, o di kaya nasasamid, o di kaya meron ka na langhap na di kaaya-ayang utot dyan. Maaaring maubo ka kung sabihan ka ba naman na hindi mo ba kayang bumili ng mask? Hindi mo ba yung nilait ka? Okay sana kung sasabihin mo in a nice way, di ba? Ma'am, magmask po kayo. Pwedeng ganun. Hindi yung merong pang mamata, panlalait. So yung pagpatol niya, ipinaglaban lang niya yung karapatan, lalong-lalo na kung ikaw ay hindi naman taga-Pilipinas o iba yung lahi mo.
O kung may half-half ka man. Ang hirap kasi sa atin, tingnan nyo to ha. This is how ironic o ito yung nakakatawang bagay na hindi ko magets talaga sa mga kakampuet. Di ba? Chinese yung ano. Imaginein mo ha. Galit na galit tayo doon sa West Philippine Sea dahil inuokupa ng Chinese. Galit na galit kayo dyan. Itong mga pinklawan, kahit minsan wala na sa lugar yung galit nyo. Galit na galit itong mga kakampuet. Tapos, merong ganon na nasa mall natin na mamamata ng Pilipino. Tapos, ang kakampihan nyo ay yung Chinese na yun o yung half Chinese na yun. Dahil lang, ayaw nyo si Rowena Guanzon, si Atty. Rowena Guanzon, dahil sa tingin ninyo ay nagiging DDS na siya. Ganon kahipokrito itong mga kupal na kakampuet na to. Kupal talaga. Alam mo yung pag sinabing kupal, hindi yan mura. Tandaan nyo, kupal yung gago, tarantado, yung ugali. Pag nangungupal ka, ibig sabihin yung ugali nun, sagad sa buto eh. Hindi ho yun mura, it's an attitude. Kupal ka, attitude mo, ganun. Yung mga kakampuet, yan ang mga pinakakupal sa Pilipinas. Dahil double standard sila. Galit na galit na galit na galit sila sa West Philippine Sea dahil pinapasok na ng mga lintik na mga Chinese. Pero nung nasa mall na at bidatan na ang isang Pilipino o Pilipina, ang pinagtanggol pa nila yung Chinese at nagagalit pa sa Pilipina dahil lang hindi nila kakulay na o hindi nila kapareho na ng pinaglalaban o politika. Ganon kakupal ang mga kakampuet. Barado nga siya dito eh. O, tingnan ninyo ha. Tingnan nyo sabi ni Madam Atty. Rowena. Sabi niya doon sa, bumaba na naman self-esteem ko. Wala kasi akong Rolex. Tsaka Gucci. Sabi naman ni Atty. Rowena, okay lang yan. Pogi ka naman. Naging kayo nga ni di ba? Uy, putang ina, shit. Sorry ah. Kasi ito, ang alam ko yung tinutukoy ni Atty. Rowena Guanzon dito Ewan ko correct me if I'm wrong. I'm asking you. Llamas. Ang tinutukoy ba ni Atty. Rowena dito yung si Ontiveros? Kasi yun ang bali-balita eh. Ewan ko kung yun ang tinutukoy niya. Tinatanong ko nga. Si Ontiveros, alam naman natin may pagka ito, parang, di ba, mistisa look to eh. Ngayon, dahil sa ugali niya, swangit na siya. Tsaka medyo hiwa-hiwa na yung yung ang tawag dun. Yung meron yung hiwa-hiwa sa yung medyo tumatanda. Ayoko kasi sabihin tumatanda kasi tumatanda rin tayo eh. Nagkaka-wrinkles na ito si Ontiveros. Pero sigurado tayo nung bata-bata ito dahil mistisa nga. May itsura siguro yun. Kukumpara mo kay Llamas. Itsura ni Llamas, hindi marunong magpagawa ng ngipin. Di ba? Kamukha pa. And alam mo yun? So sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, pogi ka naman eh. Kahit hindi ka wala ka Rolex at saka Gucci. Yun yung mga banat na Atty. Rowena Guanzon ang tatak. Yeah? Mantakin mo. Yung itsura mo pinatulan ni Ontiveros. Parang ganun ang dating eh. Ang tanong totoo ba na kayo ay dati ni Ontiveros? Tanong lang naman po ito. Hindi ko alam. Hindi pa po tayo involved sa politika nung panahon nyo. Matanda ka na eh. Matanda na rin si Ontiveros. Pero, wait. Parang mas malayong edad mo kay Ontiveros Si Ontiveros ba may asawa? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko kasi pinakikialaman mga buhay niya mga yan eh. Si Llamas may asawa? Ewan ko rin. Hindi ko rin alam. So, kailan kayo naging magjowa? Magjowa ba kayo? Yan ang katanungan natin. Ngayon pa man, paulit-ulit natin sinasabi dito sa ating vlog. Sana, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sino pa yan, kung hindi naman kakulay, hindi kakulay, basta tama, papalakpakan natin.
Pag mali, babanatan natin. Tama siya dito eh. Actually, pinanood ko yun eh. Tiningnan ko eh. Kinat yung yung video eh. Hindi ko alam kung sinasadya na ipinakita lang yung sigaw. Or, talagang napag-isip lang nung uploader na nung sumisigaw na si Atty. Rowena at saka niya binidyo. Or, pwede rin planted. Diba? Kasi ang packaging nila ngayon, lahat daw ng DDS, war freak. Talaga lang. Talaga lang, lahat ng DDS, war freak. Eh bakit yung kakampwet nyo na nagwawala, yung parang sintu-sintu na sumisigaw sa EDSA? Hindi ba war freak yun? Yeah? O sadyang bayot lang? Hindi ko alam ha. Yung kakampwet, di ko alam pangalan ng hayop na yun eh. Na pag nagrarally, parang tanga lang na sigaw ng sigaw sa EDSA. May pagka-war freak din na datingan nun eh. At saka kung war freak ang DDS, matagal nang wala sa posisyon, yung si Marcos. Matagal na. Kung war freak ang mga Duterte, kung talaga, alam mo, si Inday, si BP Sara Duterte, yan na lang ang inaantay. Alam niyo ho ba yun? Yan na lang ang inaantay ng mga gustong mag-take over. Yan ang kwento-kwento sa palipaligid. Kaya lang, laging sinasabi ni Inday, patapusin ninyo si Marcos. Patapusin ninyo si Marcos. Para wala ng Marcos. At tumatak na talaga sa dugo at buto ng mga Pilipino, ang mga Marcos, ekis na talaga sa Pilipinas. Kung war freak lang si Inday at ang mga Duterte, tangin na matagal nang wala sa posisyon to presidente na to. Siya na lang inaantay. Every time na may rally, may tipping point na rally, magsalita lang siya eh. Aklas yan. Ako sa tingin ko ganun din. Kaya lang hindi eh. We always follow legal way. Yan ang mga Duterte. Naalala niyo yung panahon ni Pangulong Duterte, maraming nananawagan ng revolutionary government. He has the power to do it. Remember, he is the president. Trust rating, perfect. Everything is perfect. Pero bakit hindi niya ginawa? Natanong natin yan noong panahon nung nakakausap natin si PRRD. Kasi sa kanya dapat lahat dumaan sa legal way. At ayaw niya ng gulo. Hindi magandang sa kasaysayan na magkaroon ng ganong klaseng revolusyon. Ayaw niya yan. Kung etong si BP Sara war freak at ang mga Duterte supporter, matagal nang wala na sa posisyon si Marcos. Maniwala kayo. Yung dami na lang na rally sa grandstand, rally sa EDSA. Kung magte-take advantage lang si BP Sara Duterte, kaya niya yun. Ang hinihingi lang ng mga gustong umaklas, di umano, allegedly, nadinig ko lang itong kwento, kahit 100,000 lang pwede na eh. To take over. Yun ang naririnig ko sa palipaligid, mga bulong-bulungan. Pero lagi sinasabi ni VP Sara, let's stick to the Constitution. And that Constitution, kailangan matapos si Marcos. Ayaw nga niya ng Marcos resign. Gusto niya matapos. Para talagang tumatak sa buto natin na wala ng Marcos uli na mauupo sa Malacanang. So mga kababayan, ano lang sinasabi natin? Simple lang. Yan mga kakampwet, wala talaga sa hulog yan. Lalong-lalo na yung mga... Actually, hindi na sila kakampwet ngayon eh. Pangit na eh. Wag na, baguhin na natin tawag natin sa kanila. Hindi na mga kakampwet. Although kumakain sila ng suka nila, at saka amoy kakampwet, mga amoy puwet sila dahil sa bantot na nila. Mantaki mo, kumain ka ng suka. O, kumain ka ng dati mo ng tinae. Ayun na, kakampwet ka talaga. Pero tanggalin na natin yan. Tawagin na natin silang DDH. Die Hard Duterte Haters. Magkakasama yan. Llamas, Darian, Mark, Models of Manila, yung bobong si Kristan,
At saka, meron pa yung si Falsis din na wala ding dutak, yung mahina rin ang utak. Kaya kasama sila yan. Kung papansinin nyo, todo sila ngayon sa media. Pansinin nyo. Pansinin ninyo ha. Kasi kung talagang patas ang media, di sana mga ini-interview talaga nilang madalas, patas pareho. Kung makikita nyo, ang News 5, even na ABS, even na GMA, laging ini-interview ay yung mga DDH. Ayaw man nilang aminin na sila ay hindi bias, pero ang kanilang laging ini-interview ay yung mga DDH. So sa madaling salita, parang ganito. Hindi namin pwede na aminin na kami ay against sa mga Duterte. So hindi pwedeng manggaling sa aming mga anchor. Hindi pwedeng manggaling sa aming mga reporter. Ang gagawin na lang namin, mag-i-invite kami ng mga quote-unquote political analyst. Mahilig mag-analyst. Di ba? Mag-i-invite na lang kami ng political analyst na DDH. Let them talk para yung kanilang propaganda ang kumalat. Kaya pansinin nyo, kasi kung ayaw nila yan, ang daming matalino dyan na political analyst na hindi katulad ng mga bobo yung mga yun eh. Totoo lang, ang hihina ng mga utak nun, one-sided. Buti pa mga Duterte supporter, ina-analyze din yung parehong side. Ang daming pwede nilang interviewin pero hindi nila ini-interview. Bakit? Kasi gusto nila yung propaganda ng DDH. Ewan ko kung sila ay fueled. Ewan ko kung sila ay well-oiled. Pero it's really obvious. Pansinin ninyo ha, lahat sila hindi bumabanat kay Romualdez. Yung mga political analyst na yan, lahat sila pinupuri si Romualdez. But remember, ang talagang political color niyan, mga kakampwet yan. Paano nangyari yun? Ako, isa lang masasabi ko. Baka gusto ng Gucci o ng Rolex. Malamang, well-oiled. Malamang, gifted. Puro gift. Ha? Halatang halata eh. Halatang, kasi ngayon bago na eh. They can be against Marcos but not against Romualdez. Pansinin ninyo itong mga DDH ha. Against sila kay Marcos pero they're not against Romualdez. Against sila kay Marcos pero ayaw nilang bumaba si Marcos kasi si VP Sara Duterte. Bakit? Alam naman natin, yan ang dyan napikon si Romualdez eh, kay VP Sara Duterte. Naalala nyo? Inabi niya. Tambi. Wala na, tumatak na yun eh. Tambi. Hanggang mamatay to si, Tambi ang matatawa. Baka nga, wala akong pagbabanta ha. Sinasabi lang natin, hanggang kaduluduluhan ng buhay niya, Tambi. O tambaluslos. Ang baka talagang tumatak na sa taong bayan. Kaya pikon na pikon siya kay VP Sara Duterte. Kaya, etong mga gifted na political analyst ay ang target talaga ito si VP Sara Duterte. And sa kanila, hitting two birds in one stone. Bakit kanyo? Kasi nga, pag nasiraan nila si VP Sara Duterte, feeling nila may pag-asa yung kanilang batang si Leni o kaya si Ontiveros. Yeah? At the same time, they're serving their master. Their gifter. Diba? Yung kanilang mission para sila ay, alam mo na, mabigyan ng pagpapala. So, hitting two birds in one stone. Diba? So, it will benefit them politically and financially. Ganyan ang mga kakampwet. Kaya yung sinasabi nila, puro kaplastikan yan. Kaya kahit si Rowena Guanzon, babanatan nila kasi nasisira yung kanilang script. Yung kanilang propaganda nasisira kay Rowena Guanzon.
Kaya ngayon na may pagkakataon para banatan si Rowena Guanzon, ginawa nila. Ganyan sila kagago. Kahit kasamahan nila dati o kasamahan nila ngayon, ay babanatan nila for the sake of their gifter and their mission to destroy VP Sara Duterte. So hanggang dito na lang po muna. Ha? I-share nyo ho ito para mas maintindihan ng mga kababayan natin kung ano ba ang nangyayari dito sa issue ni Madam Rowena Guanzon, ni Attorney Rowena Guanzon. Okay? Ciao!